Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kami nakabatid ng pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagkaakyat ni Jesus sa langit, ang mga apostol ay nagbalik sa Jerusalem, buhat sa bundok ng mga Olibo, na halos 1 kilometro ang layo. Ang mga ito'y sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alpeo, si Simon ang Makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Pagdating sa kanilang tinutuluyan sa lungsod, nagtuloy sila sa silid sa itaas. Lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Mariang ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Dapat na Alin ba yun? Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng saling lahi. Ipinakita niya ang lahat ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ibinagsak niya ang hari mula sa kanilang trono at sa itaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya na mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niya wala anuman ang mayayaman. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Tinutulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang anghel Gabriel ay sinugod ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga ng pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroonan ng dalaga, pinati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel. Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga nakikisa sa atin sa ating Facebook Live, sa kanilang tahanan, sa ibang dako na bansa, at sa mga kapilya po na nasasakupan ng ating parokya, magandang umaga din po. Ngayon po ay kapistahan ng Ina ng Santo Rosario. Kaya tampok ko sa ating mabuting balita ang pagsasalaysay patungkol sa pagtanggap ng ni Inang Maria sa kakaganapan at plano ng Diyos. At kung babalikan ho natin, saan ba nagmula at kailan ba nagmula itong tinatawag nating pagdarasal ng Santo Rosario? Ito'y nagmula noong nagkaroon ng Battle of Lepanto. Noong nangyari yun ay ang pagdarasal ng Santo Papa sa Rosario noong October 7, 1571. Ito yung pinagwika ng Santo Papa na sila'y magdadasal sa ina ng Santo Rosario, sa mahal na Berhen. At ang laban na yon ay ang laban ng mga Romano at mga Turks o tinatawag nating mga Muslim. Ito yung laban na pinagwagian ng mga Kristiyano laban sa mga Turks na mga kawal. Dito nagmula na inuutos ng Santo Papa na magdasal sa ina ng Diyos na si mahal na Birheng Maria. At kung ating titingnan sa ating pagdiriwang ng kapistahang ito ng mahal na Birhen ng Santo Rosario, mga kapatid, ilang dekada na ang mga lumilipas na tayo ay nagdadasal ng Rosario. Tandang-tanda ko ay bata pa lamang ako ay ito ang una kong natutunang dasal. Sapagkat tuwing hapon, pagkakatapos ng orasyon, ay ito hong kasunod na dadasalin. Pagkalimbang ng kampana sa simbahan, tatawagin na kami, titipunin,
ng aming lola, ng aking ina, at sama-sama kaming luluhod sa altar. Mag-oorasyon muna, pagkatapos makalimbang ang kampana ay susunod na ang Santo Rosario. Kaya itong pagdadasal ng Rosario ay para bagang naisabuhay ko na rin habang tumatagal ay parang hindi ka nakakatulog pagka ikaw mismo ay nakaugalian mo ng magdasal ng Rosario. At ang pagdadasal ng Rosario ay isang patunay na tayo bilang mga Kristiyanong Katoliko gusto nating mapalapit sa mahal na ina, ang ina ng Diyos. Hindi lang tayo basta nagdadasal ng Rosario para wala lamang. Nagdadasal tayo para pagnilayan din ang mga misteryo sa buhay ni Jesus. Because praying the Rosary is like reflecting also on the journey of Jesus. At habang tayo patuloy na nagdadasal nito, unti-unti nating nauunawaan ang paglalakbay ni Jesus dito sa lupa. At unti-unti nating mararamdaman kung gaano kalaki ang pagmamahal ni Jesus para sa ating lahat. At sa paglalakbay ni Jesus, wag nating kakalimutan ang ginawa ng mahal na ina upang tayo din ay maligtas. Mga kapatid kong ating baybayin, isa-isahin natin ang mga misteryo sa Rosario. Ano ba ang pinapatungkol sa atin? Ano ba ang pinapahiwatig sa atin? Diba every mystery ay buhay ni Jesus? Kaya sabi ko nga, kapag tayo nagdadasal ng Rosario, it's just reflecting also on the journey of Jesus. So para bagang pinapahiwatig sa atin, ito ang naging buhay ko nung ako'y naglalakbay sa lupa hanggang ako ay sumapit sa tunay na pagliligtas sa inyo sa krus. Pagnilayan natin ang mahalagang bagay na ipinamalas sa atin ng mahal na ina. Kung paano nga siya mismo isinabuhay niya. Sinubaybayan ang naging buhay ni Jesus. Una ay pagtanggap. Sa pagtanggap ng mahal na ina ng Birheng Maria, sa panawagan ng Diyos Ama, nabuksan ang langit para sa kaligtasan ng lahat. Ang langit na siyang, ang kaligtasan na yon, na siyang binata mismo ni Maria. Sa pag-ako ni Maria, sa pagiging ina ng ating tagapagligtas, mga kapatid, sa mga misteryo ng tuwa, ating pagninilayan kung paanong tinanggap ni Maria ang plano ng Diyos sa kanya, ang pagtanggap ng may galak sa puso. Tayo din, mga kapatid, sa kapistahang ito, ipinapaunawa din sa atin na tanggapin natin ang lahat ng dumadating sa ating buhay sapagkat yan ay plano ng Diyos para sa atin. Katulad ng pagtanggap ni Maria ng may galak, tayo rin, anumang pagsubok, anumang problema sa buhay, tanggapin din natin ng may kagalakan. Ikalawa, pagkatapos matanggap ni Maria ang plano ng Diyos, siya ay nag-alay. Ang pag-aalay ng kanyang sarili para sa plano ng Diyos. Inialay niya ang kanyang buhay para maging daluyan ng kaligtasan para sa ating lahat sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Ang mahal na ina ang siyang naging instrumento upang tayo ay maligtas. Kaya kahit gaano kasakit na makita ng mahal na ina ang kanyang anak na nahihirapan, hindi niya ito inalintana sapagkat alam niya na parte ito ng pag-aalay niya ng buhay para sa kaligtasan nating lahat. Sa mga misteryo ng hapis, makikita natin na naroon din ang mahal na ina, tumatangis para sa nag-iisa niyang
anak. At dahil nauunawaan ni Maria na parte ito ng pag-aalay ng kanyang buhay, tinanggap niya ito sapagkat alam niya na para ito sa atin. Mga kapatid, tayo din, inaanyayahang pagnilayan ang mga misteryo ng Santo Rosario. Nang sa ganon, sa parte natin, maisip din natin, paano ba natin maiaalay ang ating sarili sa Diyos? Paano ba natin maibibigay ang buo nating pagkatao sa Kanya? Katulad ng ginampanan ng ating mahal na ina. Tinanggap ang plano ng Diyos. Pagkatapos tanggapin, inialay ang buo niyang pagkatao. Dalawang bagay, pagtanggap na nagsisimbolo ng misteryo ng tuwa. Dahil sa pagtanggap ni Maria sa plano ng Diyos, nabuksan ang langit para tayo ay maligtas. Ikalawa, pag-aalay na nagsisimbolo ng pagtanggap ni Maria sa pagpakasakit ni Jesus sa misteryo ng hapis, na kahit gaano kasakit, niyakap niya ito. Inialay ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Kaya mga kapatid, ito ang hamon sa atin na panatilihin natin ang pagdadasal ng Santo Rosario para atin ding makamtan ang kaligtasang nakamtan ni Maria sa pamamagitan ng pagtanggap sa plano ng Diyos at sa pag-aalay ng ating mga sarili sa plano niya. Mga kapatid, dalawang bagay na pinapaunawa sa atin ng Diyos. Tanggapin natin ang kanyang plano at ialay natin ang ating buhay sapagkat sa pamamagitan nito, tayo rin makakamtan din natin ang buhay na walang hanggan sa kaharian ng langit. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Manalangin tayo sa ating Ama sa tulong ng mga pangyarihan sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria, Reyna ng Banal na Rosario. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Maria, naway pagnilayan ng simbahan ang misteryo ng buhay at pag-ibig ng Diyos na nahayag kay Kristo at sa mga pangyayari ng ating panahon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa halip na tustusan ng mga bansa ang kanilang mga sandatang pandigma at pangwasak, naway higit nilang paglaanan ang mga kagamitan para sa pagtataguyod ng kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Kaisa ni Maria, tayo naway magpatuloy sa pananalangin at sa pagsisikap na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng makainang pangangalaga ni Maria, ang mga may sakit at nagdadalamhati, naway makatagpo ng paghilom at paglubag ng kalooban, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin para sa Rosario at sa mensahe ng kapayapaan na nahatid ni Maria sa aming mundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mo ang mga alay na aming hain na siyang maghanda upang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo na aming ginugunita ang banal na misteryo bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isanasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapating kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni Pong San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal, ni San Jose Marelo,
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
tunay na batis ka ng biyaya. Binabalungan ka ng awa at ligaya. Nilalapitan ka namin, Aba, Inang sinisinta. Buksan aming mata, pagkat sa Diyos Ama kami ay nagkasala. Kapag kami yumaong lumbay, kami samahan dun sa amang kaharian. Mahal naming Ina, tinatawagan ka, tunay na batis ka ng biyaya. Binabalungan ka ng awa at ligaya. Nilalapitan ka namin, Aba, Inang sinisinta. Buksan aming mata, pagkat sa Diyos Ama kami ay nagkasala. Kapag kami yumaong lumbay, kami samahan dun sa amang kaharian. Mahal naming Ina, tinatawagan ka, tunay na batis ka ng biyaya. Binabalungan ka ng awa at ligaya. Nilalapitan ka namin, Aba, Inang sinisinta. Buksan aming mata, pagkat sa Diyos Ama kami ay nagkasala. Kapag kami yumaong lumbay, kami samahan dun sa amang kaharian. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin sa banal na pakikinabang, nihayag namin ang pagkamatay at pagkabuhay ng anak mong banal. Kaming nakikiisa sa kanyang tiniis, ay marapatin mong makasalo sa kasayahan at kaluwalhatian sa langit. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng maawain, mahabagin at makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Ang banal na misa ay naialay na. Humayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.